Naku po, mga ka-explore. Oo. Alam nyo ba, dinurog. Oo, pinulbos. Dinurog po at pinulbos. Sino po ito? Yan, yan ang tanong eh. Sino po? Kundi itong si Attorney Sal Panelo po ay pinulbos po at dinurog nitong si Secretary Gadon. Paano po mga kababayan, mga ka-explore? Ito pong si Attorney Panelo, meron na naman pong bagong pahayag. Kung saan, sinasabi po niya na ito pong impeachment daw kay Inday ay isang demolition job lang daw. Yung bang isinalang na impeachment kay Vice at ang dahilan daw po ay para hindi na daw po makatakbo sa pangpanguluhan yung presidential election sa 2028. Ibig lamang pong sabihin ay pinapalabas lang po ni Sal Panelo na napakalakas. Oo, malakas na kalaban, malakas na kandidato itong si Inday Sara sa hinaharap. At parang kinakatakutan, parang ganun ang dating eh. Kinakatakutan daw si Inday bilang presidentiable sa 2028. Palagay nyo mga ka-explore, may katotohanan ba itong gustong palabasin ni Sal Panelo? Bago natin panoorin kung paano dinurog at pinulbos ni Secretary Gadon itong si Sal Panelo, gusto ko naman po muna, magpasalamat po muna ako sa mga bagong subscribers po natin. Ganon din po sa mga mga dating subscribers na patuloy pong nanonood at sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At sa mga bago naman po, sana mag-subscribe na rin po kayo bilang suporta. At huwag nyo na rin pong kakalimutan sanang i-like yung ating video. Malaking banta daw po kasi si Sara dito sa darating na 2028 presidential election. At eto na nga po, huwag na natin patagalin. Eto, ipapakita ko na sa inyo yung video na dinurog, pinulbos ni Secretary Gadon, si Sal Panelo. Ang sinasabi ni Attorney Sal Panelo na kaya daw ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Nako, napaka lakas naman ng kanilang ilusyon. Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. Si Sal Panelo nga, kasama niya sa mga billboards, mga higanting billboard, mga poster, mga advertisement sa radyo at sa TV. At sinasabi na Sal Panelo, panalo. Pero anong boto nakuha niya? Nandyan siya sa kulelat na mga nasa top 30. Wala siya doon sa top 20. Makikita mo doon na walang boto ang Duterte, konting-konti lang. Kaya lang nanalo si former President Rodrigo Duterte noong 2016 ay dahil sinuportahan siya ng mga Marcos loyalists. Dahil no choice. Alang-alang iboto si Mar Rojas o kaya si Binay na parehong dilaw. Kaya binoto na lang si Duterte dahil nangako siya na ipapalibing niya ang the late President Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani. Kaya yung mga Marcos loyalists bumoto sa kanya. Kaya hindi pwedeng sabihin na maraming boto si Sara. At the most, 4 million to 5 million lamang ang makukuha niyang boto. Ayan. Sa totoo lang po mga ka-explore, 101 or 101%, tama po si Secretary Gadon. Ako po ay naniniwala sa kanya. At ako din po ay isang Ilocano. Bumoto kami kay Sara dahil kay PBBM. Yan po ang katotohanan. At take note po take note. Di hamak na mas marami po ang loyalista kaysa sa mga supporter ng mga Duterte. Yan po ang malinaw na katotohanan na hindi po kayang pasinungalingan kahit po si Sal Panelo. At palagay ko, alam din po yan ni Sal Panelo. Bumaliktad lang naman po itong si Sal Panelo nung dumikit na siya sa mga Duterte. Nagbago na po ang kanyang pananaw. Ewan ko kung bakit ganon. Kung totoo na may 32 million silang taga-suporta, tama po yung sinabi po ni Secretary Gadon. Bakit talunan si Panelo?
Oh, yan ay isang patunay lamang na hindi totoo o kasinungalingan yung sinasabi nila, yung pinagpipilitan nilang mayroon silang 32 million Duterte or DDS supporter. Tama ba? At ito pa, ang totoo niyan, kahit po si Sara hindi po mananalo bilang vice presidente kung walang Marcos loyalist. Ganon din po si dating Pangulong Duterte. Nanalo siyang presidente dahil sa mga loyalista. Yan ang totoo. At tumpak, tama at legit yan. Ang alin, yung pong sinabi ni Secretary Gadon na ibinoto siya ng mga loyalista dahil sa kanyang pangako. Oo, nung panahon kasi ng kampanya, nangako po itong si dating Pangulong Duterte na ipapalibing niya si Apo Lakay sa libingan ng bayani pagka siya po ang nanalong presidente. Dahil kung tutuusin natin mga kababayan, mga ka-explore, bakit? Sino ba itong si Duterte? Mayor ng Davao yan. Oo, sa palagay niyo po ba, makikilala siya ng mga taga-Norte? Kilala ba siya ng mga taga-Norte, mga Ilocano? Hindi. Kahit ako po, taga-Norte din po ako. Hindi ko nga po naririnig ang pangalan niyan eh. Pero bakit siya nakilala ng mga Ilocano? Iyan ang tanong. Ito ang dapat malaman po ng mga DDS. Noong panahon pong yon, kung tutusin, sa Mindanao lang po naman kilala ang mga Duterte. Sa Visayas siguro, maaring kilala rin siya. Oo. Pero nung araw pa, alam na ng lahat na ang mga Marcos loyalist ay nagkalat or nagkalat. Paano ba yon? Tama. Ilocano kasi ako. May pagpasensyahan nyo na po yung aking Tagalog. Nung araw pa, alam na po ng lahat na ang mga Marcos, itong mga loyalistang Marcos ay kalat na po sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandyan po ang mga loyalista. Kaya yun na nga po mga ka-explore. Para makuha ni Duterte ang boto ng mga Ilocano, particular yung mga loyalista at mga Ilocano, siyempre pareho lang yan. Ipinangako po niya na ipapalibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani pag siya ang nanalo. Si Apo Lakay ay isang tunay na bayani. Legit po na bayani po yan. Isang kawal o isang sundalo po yan at naging presidente ng bansa. Kaya nararapat lamang naman na ituring siyang tunay na bayani at maihimlay sa tamang himlayan at doon nga po yan sa libingan ng mga bayani dito po sa Taguig. At ito pa, pakinggan po ninyo. Bakit hindi tumakbo si Sara sa pagka-presidente noong 2022? Noong 2021, nagpa-survey ang Malacanang kung sino ang malalakas na kandidato. At ito ay pinasurvey nila, internal survey sa mga congressman. At ang lumabas doon, number 1 si BBM, number 2 si Leni, number 3 si Isko, number 4 lang si Sara. Kaya nga siya hindi tumakbo. Kaya lang siya napilitang tumakbo na Vice President dahil kung kay BBM ay siya ay mananalo. Pero walang boto ang Duterte at the most 5 million ang makukuha nila. Kaya hindi dahilan niyang eleksyon sa 2028 para i-impeach si Sara dahil hindi naman siya mananalo. Yun yung mga maisog rally nila, yung mga maisog rally, wala pang 300 ang nagpupunta at ang karamihan pa doon ay mga paid vloggers at yung mga tauhan nila. Kaya hindi mo masasabi na meron silang mga tao na mga putante na milyon-milyon para sapat na makapagboto o makapagluklok ng isang presidente. Napakalayo. O ayan, maliwanag mga ka-explore. Malacanang pala ang nagpasurvey nun? Oo, si Duterte mismo ang nagpasurvey. At ayan, kahit nga pala sa pagkapangalawang Pangulo, hindi din pala mananalo si Sara kung tutusin. Pero dahil dumikit siya kay PBBM, ayun, nanalo. At lumabas pa nga na mas maraming boto itong si Inday kaysa kay BBM di ba? 31 million kay BBM, 32 million naman kay BP Inday. At yan ngayon, ang pinagmamalaki ng mga Duterte na supporter daw nila, 32 million. Ano? Pero ang katotohanan nito, ganito lang po yan mga kababayan, mga ka-explore. Lahat ng bumoto kay BBM ay bumoto din po kay Inday. Bakit? Ganyan kamahal ng mga loyalista si BBM. Gusto nila ang maging busy ay yung kasundo ng presidente.
Kaya kung 31 million ang Marcos supporters, may 31 million na kaagad si Inday. Hindi ba? Idagdag mo ngayon, yung mga DDS. Ayan. Kaya naging 32 million ang natamo ni Sara. Oo, mas malaki kaysa natamo ni PBBM. Kaya tama po si Secretary Gadon na hindi dahil sa 2028 presidential election kaya pinapa-impeach si Sara. Pinapa-impeach po si Sara dahil po sa mga katiwaliang natuklasan sa DepEd at saka sa OBP kung saan milyon-milyon po milyon-milyon po ang pinag-uusapan. Yung daw winaldas di umano ni Vice President Sara Inday. Billion daw ang winaldas na confidential funds. At yung pagbabanta, isa pa rin yun. Yung pong pagbabanta ni Inday kay BBM, PBBM, si FL Lisa at saka si Speaker. Malinaw po na talagang may dahilan para ipa-impeach yung ating Vice Presidente. Bukas po ang ating comment section para po sa public opinion. Isulat nyo na lamang po doon para mabasa ko. Maraming salamat po.